Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang From the World of John Wick Ballerina, na ipinalabas taong 2025. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula sa isang music box, kung saan umiikot ang isang maliit na ballerina sa loob. Nasa harap nito ang isang batang babae na nagngangalang Eve Macaru na napuno ng dugo. Sa pamamagitan ng kanyang mga mata, makikita ang ilang mga magagandang alaala kasama ang kanyang ama na si Javier Macaru. Sinabi ni Javier kay Eve na kamukha niya ang kanyang kapatid, kahit na hindi natatandaan ni Eve kung ano ang hitsura nito. Maya-maya, habang nagsisipilyo si Javier, tahimik na nakaupo si Eve na nakatingin sa kanyang music box na bigay ng kanyang ama. Ang mapayapang sandaling iyon ay hindi nagtagal. Mula sa kawalan, isang crew ng mga armadong lalaki ang umahon mula sa tubig, at umakyat patungo sa bahay. Pinatay ng mga nanghihimasok ang gwardya at pinasok ang lugar. Sa sandaling napagtanto ni Javier kung ano ang nangyayari, agad siyang kumilos. Inatake niya isa-isa ang mga ito at naghagis ng smoke grenade. Ang mga taong ito ay hindi papayag na makatakas si Javier, ngunit natalo sila ni Javier na nagtakda ng bitag, at dali-daling pinuntahan ang kanyang anak. Pinaalalahanan ni Javier si Eve kung ano ang kanilang sinanay na magkasama. Si Eve ay nanunood sa takot, habang ang kanyang ama ay hinarap ang mga umaatake. Dinala ni Javier si Eve sa isang nakatago na pinto, pagkatapos ay tumalikod siya upang tapusin ang laban. Samantala, si Eve ay sumilip mula sa kanyang kinaroroonan na may takot. Masyadong marami ang mga umaatake, na kahit gaano pa kagaling ang kanyang ama, nalulula ito sa dami ng kalaban. Sa wakas ay natalo si Javier na makikitang nakahiga sa sahig na duguan. Lumabas ang Chancellor na siyang leader ng mapanganib na kulto ng mga assassin, at pinaalalahanan si Javier kung paano siya tinanggap ng lahat, kung paano nila hinayaan siyang pakasalan ang isa sa kanila. Gayunpaman, ayon sa kanya ay pinagtaksilan sila ni Javier, kinuha ang isang bagay na hindi sa kanya, at dahil doon ay napatay ang kanyang asawa, at ngayon ay narito sila para kukunin si Eve. Hindi umiimik si Javier, habang walang awa siyang binugbog ng mga lalaki. Ang Chancellor ay nagload ng isang bala sa kanyang baril at ibinigay ito kay Javier, upang magpas siya para sa kanyang kapalaran. Ngunit bago pa makakilos si Javier, pinutol ni Eve ang tensyon at agad siyang nakita ng mga umaatake. Walang pagdadalawang isip na pinaputukan sila ni Javier, ngunit tinulak siya ng isa sa mga ito. Nang malapit ng patayin ng lalaki si Javier, nakita ni Eve ang isang baril sa malapit, at walang pagdadalawang isip, hinawakan niya ito at binaril ang lalaki. Dahil dito, nailigtas ni Eve ang kanyang ama sa tamang oras. Nagmamadali silang lumabas sa lihim na labasan, habang si Javier ay nagtanim ng bomba. Halos hindi sila makalabas mula sa isang ligtas na distansya, nang ang pagsabog ay gumuho sa buong bahay. Nakaligtas din ang Chancellor na nasa labas na sa panahon ng pagsabog. Humingi ng tawad si Javier kay Eve, at nang matiyak niyang ligtas na ang anak, bumagsak ito sa lupa. Dumating ang manager ng New York Continental na si Winston Scott para makita si Eve. Sinabi niya sa kanya na si Javier ay isang mabuting tao, isang tao na nais lamang ng isang magandang buhay para sa kanyang anak, malayo sa mundo kung saan siya lumaki. Ngunit ang katotohanan, lahat tayo ay nagdadala ng bigat sa ginawa nating mga desisyon sa buhay. Inamin ni Winston na si Javier ay hindi patas na kinuha mula kay Eve. Iyon ang dahilan kung bakit nag-alok siya na dalhin si Eve sa pamilya ng kanyang ama, ang Rostaroma,
isang organisasyon ng mga ballerina assassin na nakabase sa New York City, at balang araw, maaari rin silang maging kanyang pamilya. Walang ibang mapupuntahan si Eve kaya hindi siya umiimik, at iniabot ang kanyang kamay bilang pagsang-ayon. Hindi nagtagal, makikita si Eve na naghahanda para salubungin ang lider ng kanyang bagong tahanan. Samantala, si Winston ay tahimik na nakikipag-usap kay Nogi, ang instructor ng Rosca Roma. Sinabi ni Winston kay Nogi na hindi alam ni Eve ang katotohanan tungkol sa kung sino ang kanyang mga magulang. Nang binati ng lider ng Rosca Roma na tinatawag na direktor si Eve, may halong kabaitan sa kanyang boses. Tinanong niya kung marunong sumayaw si Eve, at nang sabihin ni Eve na oo, sinabi sa kanya ng direktor na naiintindihan niya ang kanyang nararamdamang sakit. Nag-alok ang direktor na tulungan si Eve na may palabas ang kanyang galit, dahil hindi rin dapat nakawin ng mga lalaking sumira sa kanyang nakaraan ang kanyang kinabukasan. Nang maglaon, nagpaalam si Eve kay Winston, at taos-puso na nagpasalamat sa kanya. Inabutan siya ni Winston ng coin at nilinaw ang isang bagay kay Eve, na palagi siyang nandyan para sa kanya kahit anong mangyari. Nakilala ni Eve si Nogi, ang kanyang bagong instructor sa Rosca Roma, na dating kinabibilangan ng kanyang ama. Sinabi ni Nogi kay Eve na ang kanyang ama ay isang Kikimura. Sa mitolohiya, ang Kikimura ay isang espiritu, na nabubuhay sa loob ng mga may marka ng kadiliman sa kanilang mga puso. Maaari itong maging isang mapaghiganti na puwersa, o isang tagapag-alaga ng mga inosente. Katulad ng dalawang panig ng parehong coin, ang pumatay o ang magprotekta, at ngayon desisyon na ni Eve kung ano ang kanyang pipiliin. Mula sa sandaling iyon, makikita si Eve na nagpa-practice ng ballet na may matinding kirot at sakit. Makikita rin na mayroon siyang tato sa likod na kapareha ng kanyang ama. Ang bawat paggalaw ay isang digmaan laban sa kanyang sarili, ngunit hindi siya tumigil. Isang araw, pinigilan siya ng direktor dahil dumudugo ang kanyang mga paa sa sobrang lakas, at sinabihan na tawagin si Tatiana kaya tumayo siya at umalis. Sinabihan siya ni Tatiana na gamutin ang kanyang mga sugat upang gumaan ang kanyang pakiramdam, dahil siya na ang pinakamahusay na balerina, ngunit hindi hinahabol ni Eve ang spotlight, gusto niyang maging isang Kikimura. Sa paglipas ng mga araw, ang kanyang pagsasanay ay nagiging mas matindi. Natuto siya kung paano bumaril, kung paano kumilos sa mga anino, kung paano lumaban ng may katumpakan at pumatay kung kinakailangan. Dahan-dahan ngunit tiyak, huminto si Eve sa pagiging isang maliit na bata, at nagsimulang maging isang alamat sa loob ng Rosca Roma. Isa sa mga pinakamahalagang pagsubok ay simple, protektahan ang iyong nakatalagang tao kahit sa anong paraan, isang patakaran na hindi maaaring labagin. Si Eve ay nakikibahagi sa mga pagsasanay na ito, ngunit kahit anong pilit niya, patuloy siyang nabibigo. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Nogi, na patuloy na nananalo ang kanyang kalaban, dahil hinayaan ito ni Eve na mangyari. Dahil dito, sinubukan muli ni Eve ang mga hamon, at sa pagkakataong ito ay natalo niya ang kalaban. Good. Isang araw, hinanap niya si Tatiana, at nakitang wala na ang lahat ng gamit nito. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, pumasok siya sa opisina ng direktor para malaman ang totoo. Diretso na sinabi ng direktor kay Eve na si Tatiana ay hindi na bahagi ng Rosca Roma. Ayon sa kanya, si Tatiana ay walang killer instinct katulad ni Eve. Pagkatapos ay ibinalita ng direktor kay Eve na naabot na niya ang huling yugto ng kanyang pagsasanay. Dinala si Eve sa isang silid, kung saan makaraan ng ilang sandali ay pumasok ang isa pang babae, na gumugol din ng 10 taon sa pagsasanay ng walang tigil. Ang pagsubok ay simple ngunit brutal, magkumpuni ng baril, magload ng isang bala at hilahin ang gatilyo. Hindi nag-alinlangan si Eve na gawin ito ng malinis at may katumpakan, katulad ng pagkakataon na niligtas niya ang kanyang ama. Isang araw, nakita ni Eve si John Wick na nakikipag-usap sa direktor. Nasaksihan din niya si John na tinatakan ng direktor bilang isang protektadong miyembro. Isang marka ang nakaukit sa likod ni John, habang sinasabi ng direktor na kapag natapos na ang lahat, ay wala nang uuwian si John. Habang papalayo si John, hinabol siya ni Eve at tinanong kung siya ba talaga ang legendary na si Baba Yaga.
Gustong malaman ni Eve kung paano nakalabas si John, at paano niya nagawa ang lahat ng iyon. Tumingin sa kanya si John at sinabing magsasara ang pinto ng mas maaga kaysa sa inaakala ni Eve, at may pagkakataon pa si Eve na lumayo. Dumating ang tamang panahon at binigyan si Eve ng kanyang unang tunay na misyon. Siya ay itinalaga upang protektahan si Katla Park, ang anak na babae ng isang makapangyarihang kaalyado ng organisasyon, dahil sa tangkang kidnapin ang dalaga. Ang bigat ng trabaho ay nasa kamay na ni Eve ngayon, ang buhay ng babaeng ito. Iniabot ni Nogi sa kanya ang isang reinforced Glock 43X, at pinalabas siya upang mahanap ang target. Ang sumunod na eksena ay sa isang high-class party. Nakita ni Eve ang kanyang target at tama ang hinala, isang pangkat ng mga sinanay na lalaki ang dumating upang kidnapin si Katla. Si Eve ay sumabak sa aksyon, ngunit sa una ay nalulula siya dahil ang mga taong ito ay hindi mga baguhan. Sinanay rin sila at lumaban ng husto, pero umaayon si Eve at sinimulan niyang talunin sila isa-isa. Sa wakas, nailigtas niya si Katla at natapos niya ang misyon. Lumipat ang eksena kay Eve na nagpapatato, habang ang direktor ay nanunood ng may buong pagmamalaki, na isa na siyang kikimura. Lumipas ang mga taon, makikita si Eve na tinatapos ang isa pang misyon, malinis at walang kapintasan. Sa loob ng banyo ay makikita ang kanyang mga sugat. Nagpadala siya ng patunay na tapos na ang trabaho, at makalipas ang ilang segundo, tumunog ang kanyang telepono na may natanggap na bayad. Si Eve ay nagmamaneho, ngunit mula sa kung saan, isang kotse ang bumangga sa kanya. Lumabas siya at pinabagsak ang umatake ng may katumpakan, ngunit habang sinusuri niya ang katawan, nakita niya ang isang marka sa kamay nito, ang parehong marka sa kamay ng mga lalaking pumatay sa kanyang ama. Hindi nagdadalawang isip na pinutol ni Eve ang kamay ng lalaki, at dinala ito diretso sa direktor at humingi ng mga sagot tungkol dito. Pinagbawalan ng direktor si Eve na ituloy ang paghihiganti sa kulto, dahil sa matagal ng kasunduan na tigilan na ang digmaan sa pagitan ng kulto at ng Rosca Roma. Gayunpaman, nagpatuloy si Eve sa kanyang misyon, at binisita niya ang New York Continental, kung saan binigyan siya ng access sa manager na si Winston, ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay, at naglagay sa kanya sa ilalim ng proteksyon ng Rosca Roma. Sinabi ni Eve kay Winston na hinahanap niya ang grupong responsable sa pagkamatay ng kanyang ama. Binalaan siya ni Winston na delikado ang kulto ng mga asasin, ngunit walang pakialam si Eve, handa siyang harapin ang mga ito. Naglagay siya ng coin sa mesa, isa sa mga token na may pinakamataas na halaga sa mundo ng mga asasin. Natigilan itong tinitigan ni Winston, at sa wakas ay sinabi sa kanya na ang mga marka ay hindi isang tribo, sila ay isang kulto ng mapanganib na mga asasin. Ang isa sa kanila, isang lalaking nagngangalang Daniel Pine, ay nananatili sa isa sa kanilang network hotel sa Prague. Tumawag si Winston para kumuha ng higit pang intel, at mabilis na bumalik ang sagot. Si Daniel Pine ay may $2 million na bounty sa kanyang ulo, at siya ay nananatili sa room 315 sa Continental Hotel sa Prague. Naglakbay si Eve sa Prague Continental, at pagdating niya, nagbook siya sa room 314, katabi ng silid ni Daniel. Naroon din ang ilang miyembro ng kulto sa hotel, sa pangunguna ni Lena, na naghihintay sa katuparan ng bounty. Dumaan sa bintana, pumasok si Eve sa kwarto ni Daniel,
at nadiskubre ang anak nito na si Ella. Sa kanyang mga mata, nakikita ni Eve ang refleksyon ng kanyang sariling pagkabata. Nang pumasok si Daniel, hindi nag-aksaya ng oras si Eve at sinabi sa kanya kung bakit siya naruroon. Ilang taon na ang nakalipas ay pinatay ng isang taong may marka sa kamay ang kanyang ama. Ipinahayag ni Daniel na siya ay nagtatago mula sa kulto, matapos makatakas mula sa kanila. Ipinagtapat din niya ang tunay na dahilan kung bakit gusto nila siyang patayin, ay upang makuha nila si Ella. Nang makita ng isang miyembro ng kulto, na nakamasid sa pamamagitan ng sniper na hindi pinatay ni Eve si Daniel, dinagdagan ni Lena ang bounty. Dahil dito, biglang inatake si Daniel ng isang kuyog ng mga assassin, ngunit tinulungan ni Eve si Daniel na makalayo kasama si Ella. Go. Gayunpaman, sa proseso ay malubhang nasugatan ni Dex si Daniel. Siya ay nagpaalam sa kanyang anak at hiniling na magtiwala kay Eve. Sinubukan ni Eve at Ella na tumakas, ngunit ilang sandali pa ay napatay si Daniel sa harap mismo ni Ella. Nakita ni Eve ang pangyayari, ngunit bago pa siya makakilos ay inatake siya ni Lena at kinidnap ang bata. Tumawag si Lena sa Chancellor at ibinalita na nakuha nila si Ella. Ngunit may isang babae na tumulong sa mag-ama na kanilang iniwan sa Continental. Nakaharap sa manager ng Continental sa Prague, nangatwiran si Eve na hindi siya ang unang umatake sa loob ng hotel. Dahil dito, ang mga tauhan ng Prague Continental ay niligtas si Eve, at pinatay ang dalawang bihag na mersenaryo para sa kanilang pag-atake. Sa pag-check out ni Eve sa hotel, dumiretso siya sa nagbebenta ng mga armas na si Frank. Ipinakita ni Frank ang kanyang mga koleksyon ng armas pangbenta, habang ipinaliwanag kay Eve ang kalidad ng mga ito. Gayunpaman, sa kalaunan ay inatake ng kulto ang tindahan upang patayin si Eve. Matapos patayin ni Eve ang mga umatake, bumalik siya sa loob, maswerteng nakaligtas si Frank. Tinulungan siya ni Frank tungkol sa lokasyon ng kulto, at binigyan siya ng transportasyon. Habang nagmamaneho si Eve sa isang paikot-ikot na kalsada sa bundok, tumawag ang direktor at sinabi kay Eve na nilabag niya ang mga patakaran. Hiniling niya kay Eve na bumalik kaagad, ngunit tinapos ni Eve ang tawag ng walang pag-alinlangan. Ang paghahanap ni Eve ay humantong sa bayan ng Hallstatt, kung saan huminto siya sa isang coffee shop. Doon ay naging emosyonal si Eve, nang makita niya ang parehong music box na ibinigay ng kanyang ama sa kanya. Ilang sandali pa, dumating ang isang lalaki, at sumiklab ang labanan.
Sugatan ngunit buhay, nakatakas siya sa isang makipot na eskinita. Mula sa malayo, isang sniper ang nakamasid sa lahat ng ito. Ipinadala niya ang ulat sa Chancellor na si Eve ay buhay pa. Nagpatuloy ang paglalakbay ni Eve, ngunit nang walang babala, nang walang dahilan ay sinundan siya ng lahat. Kahit na napapagod at duguan, patuloy siyang lumalaban hanggang sa kanyang huling lakas, ngunit hindi iyon sapat. Pagkatapos ay lumitaw si Lena. Hindi siya umimik at pinagmasdan lamang ang tato sa likod nito. Iyon lang ang kailangan niya at kalaunan ay hinuli si Eve at dinala sa Chancellor, na natuklasan ang kanyang Rosca-Roma affiliation. Sinabi sa kanya ng Chancellor na ang kanyang ama ay nagtaksil sa kanilang mga paraan sa pamamagitan ng pagtatangkang ilayo siya sa sekta, isang krimen na hindi mapapatawad. Inamin niya na ilang taon na ang nakalilipas, nakilala niya ang direktor at sa pagitan nila ay isang tahimik na kasunduan ang ginawa, isang masela na balanse sa pagitan ng mga kapangyarihan sa bawat panig, na gumaganap ng kanilang kinakailangang papel. Dagdag pa ng Chancellor na sinubukan ng kanyang anak na ilayo sa kanya ang kanyang apo, sirain ang bloodline, guluhin ang isang legacy na mas matanda sa memorya, kaya kinuha niya si Ella. Lumayo ang Chancellor at nakipag-usap ng private kay Lena. Sa wakas ay sinabi niya sa kanya ang katotohanang nakatago sa lahat ng nakaraan. Hindi dumating si Eve para sa mga order at bounty, dumating siya dahil ilang taon na ang nakalipas, pinatay nila ang kanyang ama. Pagkatapos ay isiniwalat niya na si Eve at Lena ay magkapatid. Ang revelasyon ay tumama kay Lena, ngunit sa sandaling iyon, nakarinig sila ng putok ng baril. Nakalaya si Eve at hinabol siya ni Lena, na nagpahayag ng kanilang pagiging magkapatid. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa dalawa na nag-uusap, at bilang resulta, iniutos ng Chancellor na patayin sila. Inilunsad ang mga granada, at ang pagsabog ay nagdulot ng pagkaguho ng lugar, at malubhang nasugatan si Lena na namatay sa proseso. Nang dumating ang mga sundalo na naghahanap ng mga nakaligtas, bumangon si Eve at pinatay ang bawat isa sa kanila ng walang awa, walang pag-aalinlangan, at puro paghihiganti lamang. Pagkatapos nito, kumuha ng radyo si Eve at direktang nakipag-usap sa Chancellor, na nagsasabing hindi ito matatapos hanggat hindi niya ito napatay. Malinaw ang banta, kaya tinawagan ng Chancellor ang direktor upang magdeklara ng digmaan sa pagitan ng kanilang grupo, dahil sa mga aksyon ni Eve. Upang matahimik ang Chancellor, nag-alok ang direktor ng isang proposal na magpadala ng isang tao na maaaring wakasan ang digmaan, nang walang karagdagang pagdanak ng dugo, na tinanggap naman ng Chancellor. Ipinatawag ng direktor ang nag-iisang lalaking hindi pa kailanman nabigo sa mga misyon na si John Wick, ang legendary na si Baba Yaga. Nang makita ng Chancellor si John, naglabas siya ng isang kautusan na walang makikialam sa laban ni John kay Eve. Di nagtagal, nakaharap ni John si Eve kung saan natalo niya si Eve ng paulit-ulit. Just leave. Nakiusap si John kay Eve na lumayo at mabuhay, o manatili at mamatay. Gayunpaman, tumanggi si Eve at nakiusap kay John na hayaan siyang ipaghiganti ang kanyang ama. Ang nakikiramay na si John ay nagbigay sa kanya ng wala pang isang oras upang patayin ang Chancellor, kung hindi, wala siyang magagawa kundi ipagpatuloy ang kanyang kontrata. Dahil sa galit, tumungo si Eve sa tahanan ng kanyang kaaway, at isa-isa silang pinatay.
Pumasok siya sa isang silid kung saan nakatago ang mga pinakamapanganib na mga armas. Mabilis na kumalat ang utos na pumunta sa lugar upang patayin si Eve. Ngunit si Eve ay hindi natitinag at patuloy na nakikipaglaban sa kulto sa buong Hallstatt. Nakaharap niya si Dex sa isang huling labanan. Pinakawalan ni Dex ang kanyang flamethrower, habang si Eve ay humaharap na may mataas na presyon ng tubig. Wala nang mapupuntahan, itinaas ni Dex ang kanyang sandata para tapusin si Eve, ngunit isang perpektong putok ang kumawala sa hangin. Sumabog ang flamethrower sa mga kamay ni Dex na kanyang ikinamatay. Nalaman na si John ay nakaposisyon bilang sniper at iniligtas si Eve. 4 na minuto na lang at malinaw ang panuntunan, na hanggang hating gabi lang ang pagpatay ni Eve sa Chancellor. Dahil sa ginawa ni John, nalantad ang kanyang posisyon, at inatake siya ng ilang kulto na mabilis niyang natalo. Nang mawalan ng track ang kulto kay John, sinubukan ng Chancellor na tumakas kasama si Ella sa kotse, ngunit na-corner sila ni Eve. Sinabi ng Chancellor sa kanya na walang magbabago sa lugar, at patuloy itong tumatakbo sa sistema ng pagpapalaki ng mga bata para sa kulto, ngunit binaril ni Eve ang Chancellor at namatay. Naglakad si Eve papunta sa kotse at iniligtas si Ella. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaalam ni John sa direktor ang pagkamatay ng Chancellor. Si Ella ay muling nakasama ng isang nagpapagaling na si Daniel sa New York Continental, kung saan si Eve ay naghahanap ng kanlungan. Matapos ang lahat ng nangyari, ang kulto ay naglagay ng malaking bounty kay Eve. Samantala, habang nanonood ng ballet performance ni Tatiana, nalaman ni Eve na ang bounty sa kanya ay $5 million, at umalis siya sa teatro. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.